Nagimbal ang probinsya ng Laguna sa isang karumal-dumal na natuklasan sa isang palaisdaan ng tilapia. Nakahanap ang mga pulis ng mga piraso ng laman ng tao na nakahalo sa patuka ng isda. Sa simula, lahat ng hinala ay tumuturo sa may-ari ng palaisdaan, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging masungit at hindi palakibo. Ngunit siya nga ba ang may kasalanan, o mayroon bang ibang nagtatago ng isang madilim na lihim sa likod ng lahat ng ito? Ang gabi sa isang liblib na baryo sa Laguna ay karaniwang payapa. Dahan-dahang hinahaplos ng hangin ang mga dahon ng kawayan, lumilikha ng marahang langit-ngit. Ang huni ng mga kuliglig ang nagsisilbing natural na orkestra na pampatulog sa mga residente. Ngunit ng gabing iyon, binasag ang katahimikan ng isang masangsang na amoy na dala ng hangin mula sa direksyon ng palaisdaan ng tilapia ni Mang Cardo. Ang amoy ay hindi pangkaraniwan. Sobrang tapang nito sa ilong, sapat na para mapaubo ang ilang residente na napadaan sa kalsadang malapit sa mga kulungan ng isda. Kilala si Mang Cardo bilang isang taong hindi palakibo at mailap sa tao. Ang lalaking nasa edad higit sa 50 taon ay bihirang makisalamuha sa ibang mga residente. Mas marami siyang ginugugol na oras sa kanyang malawak na palaisdaan, kung saan nakahilera ang mga kulungan ng isda at may isang bodega ng patuka na laging mahigpit na nakakandado. Marami ang nagsasabing siya ay matigas ang ulo, at may ilan pang nagsasabing siya ay mabangis. Ngunit walang sinuman ang nangahas na guluhin siya, dahil kilala rin si Mang Cardo bilang isang taong masipag. Kabaligtaran ni Mang Cardo ang kanyang ampon na si Lito, na mahigit 10 taon nang naninirahan sa kanya. Si Lito ay bata pa, magalang at madalas tumulong sa mga kapitbahay kung hinihilingan. Malinis ang kanyang mukha, palaging may ngiti sa labi, at malumanay ang kanyang pananalita. Madalas ikumpara ng mga tao ang ugali ni Lito sa kanyang masungit na ama-amahan. Para sa ilan, si Lito ang pag-asa na balang araw, ang palaisdaan ay pamamahalaan ng isang taong mas palakaibigan. Ngunit ng gabing iyon, ang hinala ay unang umusbong mula kay Tonyo, isang binata na ang bahay ay hindi kalayuan sa palaisdaan. Pauwi si Tonyo mula sa pagroronda nang maamoy niya ang masangsang na kabahuan. Itinakip niya ang kanyang panyo sa ilong, sinusubukang pigilan ang pagduduwal. Sa una, inakala niyang may patay na kambing o manok lamang. Ngunit habang papalapit siya sa bakod na kawayan na naghihiwalay sa palaisdaan, lalong tumindi ang amoy na tumutusok sa kanyang ilong. Pinatalas ni Tonyo ang kanyang pandinig. Mula sa malayo, may narinig siyang malakas na pagtilamsik ng tubig, na para bang mayroong malaking bagay na inihagis sa kulungan ng isda. Napalunok siya ng laway. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Baka pinapakain lang ni Mang Cardo ang mga tilapia sa ganitong oras ng gabi, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon siyang nararamdamang kakaiba. Hindi mapigilan ang kuryosidad, sumilip si Tonyo sa siwang ng bakod na kawayan. Ang isang madilim na dilaw na bumbilya malapit sa kulungan ay nagbigay ng malabong anino. Nakita niya ang isang malaking figura na nakatayo sa gilid ng kulungan, ngunit hindi malinaw kung sino ito dahil sa napakadilim na ilaw. Pagkatapos, malinaw niyang narinig ang tunog ng kiplak. Isang bagay ang inihagis sa tubig, at kasunod nito ay ang maingay na tunog ng mga tilapi ang nag-aagawan sa kanilang pagkain. Umatras ng ilang hakbang si Tonyo. Hindi maganda ang kanyang kutob, ngunit pinili na lamang niyang umuwi. Hating gabi na at ayaw niyang gumawa ng gulo. Kinabukasan, lalong lumala ang masangsang na amoy. Ilang residente ang nagreklamo, lalo na ang mga ina na papunta sa palengke. Ang mga bata na karaniwang naglalaro sa kalsadang malapit sa palaisdaan ay nagsimulang umiwas. Sa huli, nagpasya ang kapitan ng barangay na kausapin si Mang Cardo. Cardo, ano ba itong amoy na ito? Mula pa kagabi, hindi na mapakali ang mga residente. Ano ba ang ipinapakain mo sa mga tilapia mo? Tanong ng kapitan na maihalong inis. Si Mang Cardo, na noon ay nagsasalig ng tubig, ay lumingon lamang saglit. Patuka lang na karaniwan. Kung nababahala ka, huwag kang dumaan dito. Ang kanyang maikli at masungit na sagot ay lalong nagpatindi sa hinala ng ilang residente. Ngunit si Lito, na lumabas mula sa loob ng bahay, ay sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Pasensya na po, kapitan. Baka po may patay na daga na nahulog sa kulungan. Susubukan ko pong tingnan mamaya. Ang kanyang malumanay na boses ay medyo nagpalambot sa puso ng mga residente.
Alam nilang si Lito ay laging nagsisikap na mapanatili ang magandang relasyon sa kanilang komunidad. Gayunpaman, hindi nawala ang amoy. Kinaumagahan, ilang mga bata na puno ng kuryusidad ang naghagis ng maliliit na bato sa kulungan ng isda. Nang humupa ang mga alon, nakita nila ang isang bagay na nakakatakot. Isang piraso ng maputlang bagay na tila kamay ng tao ang nakalutang sa ibabaw ng tubig. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Ang mga bata ay tumakbo habang umiiyak, tinatawag ang kanilang mga magulang. Sa isang iglap, kumalat ang balita sa buong baryo. May piraso ng katawan ng tao sa palaisdaan ni Cardo. Ang mga residente ay nagdagsaan sa palaisdaan. Ilan sa kanila ay naglakas loob na pumasok kahit na nakakandado ang tarangkahan. Gamit ang mahahabang kahoy, hinalo nila ang tubig sa kulungan. At totoo nga, bukod sa piraso na tila kamay, mayroon pang ibang bahagi ng katawan na nagsisimula ng mabulok na nakalutang sa ibabaw. Hindi maiwasan ang kaguluhan. Ang mga sigawan, iyakan at galit ay pumuno sa hangin. Baliw si Cardo. Pinapakain niya ng tao ang mga tilapia niya, sigaw ng isang residente. Si Mang Cardo, nakararating lamang mula sa bodega, ay nagulat nang makita ang dami ng tao. Namula ang kanyang mukha. Anong kaguluhan ito? Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Sigaw niya. Ngunit walang sinuman ang pumansin. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pag-aakusa. Tumakbo si Lito palabas, tila nalilito. Diyos ko, ano? Ano ito? Nanginginig ang kanyang boses, na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingin siya kay Mang Cardo na may halong pag-aalala at takot. Ilang residente ang sumubok na pigilan si Mang Cardo na nagwawala. Halos magkagulo na nang sa wakas ay may isang residente na tumawag sa pulisya. Hindi nagtagal, umalingaw ang sirena sa kalsada ng baryo. Isang patrol car ang huminto sa harap ng palaisdaan. Mula sa loob, bumaba ang isang lalaking may seryosong mukha at kumpletong uniforme, si Inspector Ramos. Agad niyang inayos ang kanyang mga tauhan upang isecure ang lugar. Lahat kayo umatras. Walang sinuman ang hahawak sa kahit na ano. Ang kanyang malakas na boses ay nagpatigil sa nagkakagulong mga tao at dahan-dahan silang umatras. Tumingin si Ramos sa direksyon ng kulungan ng isda. Kumunot ang kanyang noo. Ang tanawin sa kanyang harapan ay malinaw na hindi isang ordinaryong kaso. Ang masangsang na amoy at ang mga piraso ng katawan ng tao ay malinaw na nakikita. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan na kunin ang mga ebidensya. Si Mang Cardo ay tinawag sa harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na maihalong pag-aalala. Paninira ito. Hindi ako ang gumawa nito, sigaw niya. Ngunit sa mata ng mga residente, siya ay nahatulan na. Ang mga tao ay nagbubulungan, binabanggit ang lahat ng lumang chismis tungkol kay Mang Cardo. Ang balitang dati siyang may utang sa mga iligal na nagpapautang, ang minsang pambubugbog niya sa isang taong sumubok na magnakaw ng isda. At kahit ang alingas-ngas na dati siyang tumakas mula sa lungsod dahil sa isang kasong kriminal. Sa gitna ng kaguluhan, si Lito ay nakatayong tulala. Blanko ang kanyang tingin, maputla ang kanyang mukha. Sinubukan niyang lumapit kay Mang Cardo, ngunit natigilan ang kanyang mga hakbang. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Inspector Ramos ang binata ng mabuti. Mayroong kakaiba sa kilos ni Lito na parang isang manipis na anino na nagtatago ng isang malaking lihim. Ang gabing dating payapa ay naging simula ng isang trahedya. Ang masangsang na amoy ay hindi pala mula sa isang patay na hayop, kundi isang nakakatakot na lihim na nagpanginig sa buong baryo. At mula sa araw na iyon, ang palaisdaan ni Mang Cardo ay hindi na naging isang ordinaryong lugar. Ito ay naging isang lugar ng katatakutan na naglalaman ng isang madilim na misteryo, na sa huli ay magbubunyag kung sino talaga ang halimaw sa likod ng malabong tubig ng kulungan. Ang alingaw ng sirena ng pulis noong nakaraang gabi ay sariwa pa sa alaala ng mga residente ng baryo. Mula pagsikat ng araw, ang daan patungo sa palaisdaan ni Mang Cardo ay siksikan sa mga tao. Nagbubulungan sila, nag-aakusa at nagpapalitan ng mga teorya. Mayroong takot, mayroong galit, at mayroon ding ilan na tahimik na nasisiyahan, na para bang ang kanilang matagal ng hinala ay napatunayan na. Ang palaisdaan ngayon ay napapalibutan na ng dilaw na police line. Nagbabantay ang mga pulis sa bawat gilid ng bakod na kawayan,
pinagbabawalan ang sinuman na pumasok ng walang pahintulot. Sa loob, si Inspektor Ramos ay nakatayo ng tuwid, pinagmamasdan ang kulungan na mayroon pa ring masangsang na amoy. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang mga mata, sinusuri ang bawat sulok ng maingat. Kunin ang lahat ng sample. Siguraduhing madala ang mga piraso ng katawan sa forensics ngayong gabi rin, utos niya. Ang kanyang tauhan, si Isa Cruz, ay tumango at inilagay sa isang plastic bag ang mga piraso ng katawan na natagpuan. Ang malabong tubig mula sa kulungan ay kinuha gamit ang mga sample bottle. Maging ang putik sa ilalim ng kulungan ay hindi pinalagpas sa pagsusuri. Samantala, si Mang Cardo ay nakaupo sa isang kahoy na upuan malapit sa bodega. Nakaposas ang kanyang mga kamay at paa. Matigas ang kanyang mukha, ngunit malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang sentido. Pakiramdam niya ay ibinabagsak siya ng mundo nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Wala akong alam. Hindi ko gawa iyon, paulit-ulit niyang sinasabi sa mabigat na boses. Ngunit sa mata ng mga pulis at ng mga residenteng sumisilip mula sa likod ng bakod, ang mga salitang iyon ay parang gasgas na palusot ng isang suspect. Lumapit si Inspector Ramos. Yumuko siya ng bahagya, tinitigan si Mang Cardo ng malalim. Kung hindi ikaw, sino ang may access sa mga kulungan na ito? Lahat ay nakakandado. Ang bodega ay mahigpit ding nakasara. Walang tagalabas na makakapasok nang wala ang iyong pahintulot. Nagitngit ang mga ngipin ni Mang Cardo. Sinabi ko nang hindi ko alam. Karaniwang patuka lang ang ipinapakain ko sa tilapia. Baka mayroong nag-set up sa akin. Hindi sumagot si Ramos. Tinitigan lamang niya ito ng matagal na para bang sinusubukang basahin ang nasa isip ng matanda. Sa kabilang banda, si Lito ay nakatayong hindi mapakali. Hindi siya nakaposas, ngunit maputla siya mula pa kagabi. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusubukang kausapin ang kanyang ama-amahan. Itay, sabihin niyo na po ang totoo. Kung mayroon kayong itinatago, mas mabuting maging tapat na kayo ngayon. Mahina ang kanyang boses, na para bang takot na marinig ng mga residente. Mabilis na lumingon si Mang Cardo, tinitigan si Lito ng may galit na maihalong pagkadismaya. Pati ba ikaw, pinaghihinalaan ako? Anak kita. Huwag kang makisama sa mga taong ito. Tahimik si Lito. May namumuong luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya sumagot. Pinagmasdan ni Inspektor Ramos ang interaksyong iyon ng mabuti. Mayroong kakaiba. Itinatak niya ito sa kanyang isipan. Ang relasyon sa pagitan ni Mang Cardo at Lito ay hindi kasing tibay ng tila nakikita sa labas. Kinahapunan, napuno ang barangay hall ng mga residenteng gustong malaman ang kasunod ng kaso. Ilang mga ina ay nagdala pa ng pagkain, nakaupo ng magkakasama habang nagsitsismisan. Sabi na nga ba, kakaiba talaga yang si Cardo. Mula pa dati, masungit na. Siguradong may madilim na sikreto yan, sabi ng isang ginang. Nga, pero mabait na bata si Lito. Madalas niya akong tulungan magbuhat ng galon ng tubig. Sayang kung madadamay siya sa masamang pangalan ng ama-amahan niya, sagot naman ng isa. Talagang nahati ang baryo. Karamihan ay inaakusahan si Mang Cardo. Ngunit mayroon ding nakakaramdam ng pagkakaiba dahil tila tapat si Lito at walang kinalaman. Sa pansamantalang himpilan ng pulisya, tinawag ni Inspektor Ramos si Mang Cardo para sa isang maikling interogasyon. Kailan mo unang naamoy ang masangsang na amoy mula sa kulungan mo? Tanong ni Ramos sa isang patag na tono. Nag-isip saglit si Mang Cardo. Siguro 3 araw na ang nakalipas. Akala ko, patay na dagalang o pusang ligaw na nahulog sa kulungan. Hindi ko naisip na may piraso ng katawan ng tao. At hindi ka man lang naghinala? Abala ako sa bodega. Si Lito ang madalas magpakain ng tilapia nitong mga nakaraang araw. Paminsan-minsan lang akong bumababa, mabilis na sagot ni Mang Cardo. Nang marinig iyon, mas malalim na tinitigan ni Ramos si Mang Cardo. Ang mga salitang iyon ay tila nagbukas ng isang bagong siwang. Kung toong si Lito ang madalas mag-asikaso ng mga kulungan, ibig sabihin ay hindi lamang si Mang Cardo ang may access sa palaisdaan. Ngunit alam ni Ramos na masyadong maaga para magbigay ng konklusyon. Kailangan niya ng ebidensya, hindi lamang hinala. Samantala, si Lito ay nakaupo sa beranda ng bahay na may blankong tingin.
Ilang lokal na mamamahayag ang sumubok na lumapit, tinutok ang kanilang mga mikropono sa kanya. Kuya Lito, ano ang nararamdaman nyo ngayong nakitang puno ng piraso ng katawan ng tao ang palaisdaan nyo? Naniniwala ba kayong ang ama-amahan nyo ang gumawa nito? Nagulat si Lito sa tanong. Huminga siya ng malalim at sumagot sa nanginginig na boses. Hindi ko po alam. Ang malinaw, nagulat din ako. Matigas po talaga si Itay, pero hindi ako naniniwalang kaya niyang gumawa ng ganoon kalupit na bagay. Ang sagot na iyon ay agad na naging headline sa balita kinahapunan. Anak-anakan, nag-aalinlangan SEDC, likod ng karumal-dumal di krimen. Nagalit ng husto si Mang Cardo nang marinig ito. Hinampas niya ang mesa ng interogasyon at tumigaw. Kasunungalingan yan. Binaluktot ng mga reporter ang sinabi ni Lito. Ngunit mas lalo pang naging interesado si Ramos. Para sa kanya, ang pagkakaiba sa kilos ni Mang Cardo at Lito ay nagtatago ng isang bagay na mas malaki pa sa simpleng pagkakaiba ng karakter. Gabi na nang magsimulang humupa ang mga tao sa paligid ng police line. Bumalik si Ramos upang suriin ang bodega ng patuka. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinulid niya ang maalikabok na sahig. Mayroong isang malabong pulang mansa na tila tuyo na ilang araw na ang nakalipas. Lumuhod siya, hinawakan ito ng bahagya gamit ang guwantes. Malinaw ang amoy, dugo ng tao. Dahan-dahang tumayo si Ramos. Tumingin siya sa pinto ng bodega, pagkatapos ay sa bahay ni Mang Cardo. Sa kanyang isipan, bumulong siya, mas komplikado ang kasong ito kaysa sa inaakala. May ibang kamay na naglalaro sa likod ng lahat ng ito. At nang gabing iyon, sa gitna ng amoy na hindi pa rin tuluyang nawawala, nagsimulang mapagtanto ni Inspektor Ramos na ang misteryo ng palaisdaan na ito ay hindi lamang tungkol sa isang matandang lalaki na nagngangalang Cardo. Mayroong isang mas madilim na anino na naghihintay ng tamang pagkakataon upang mabunyag. Ang mga araw matapos matuklasan ang mga piraso ng katawan ng tao sa kulungan ng tilapia ay nagpabago sa baryo. Ang dating payapang kapaligiran ay naging puno ng tensyon. Bawat usapan, sa tindahan man, palengke, o sa loob ng mga bahay, ay umiikot sa iisang paksa, si Mang Cardo at ang kanyang nakamamatay na palaisdaan. Maging ang mga bata na dati madalas maglaro malapit sa palaisdaan ay natatakot ng dumaan sa kalsadang iyon. Mas pinipili nilang lumayo kahit na mas matagal ang kanilang paglalakbay papuntang eskwelahan. Ipinagbawal na ng mga magulang ang kanilang mga anak na lumapit, na para bang ang mga kulungan ng isda ay naging isang itim na bangin na kayang lamunin ang sinuman. Si Mang Cardo mismo ay nakakulong sa matinding pressure. Kahit hindi pa opisyal na itinuturing na suspect, hinatulan na siya ng mga residente. Ilang beses na binato ang bubong ng kanyang bahay. Mayroon ding nagsulat ng mga mapanirang salita sa bakod na kawayan sa harap ng palaisdaan, pumapatay ng gihi. Lalo pang nagalit si Mang Cardo dahil dito. Sumisigaw siya mula sa loob ng bahay, ngunit ang kanyang mga sigaw ay nagdagdag lamang ng tsismis sa mga tao. Sa kabilang banda, si Lito ay sinubukang maging tagapamayapa. Madalas niyang kausapin ang mga residente, hinihiling na maghintay sa resulta ng investigasyon ng pulisya. Matigas po ang ulo ng tatay ko, pero sigurado akong hindi siya isang masamang tao. Pakiusap, bigyan niyo siya ng pagkakataon. Huwag nating husgahan ng walang ebidensya, paulit-ulit niyang sinasabi. Ngunit ang kanyang pagsisikap ay nagdulot lamang ng awa na maihalong hinala. Ilan sa mga residente ay nagbulungan na ipinagtatanggol lamang ni Lito ang kanyang ama-amahan dahil takot siyang mawalan ng tirahan. Mayroon ding naghinala na may alam si Lito, ngunit pinili niyang manahimik. Si Inspektor Ramos, na halos araw-araw nang dumadalaw sa lugar, ay abala sa pagkolekta ng impormasyon. Kinausap niya ang ilang residente, kabilang si Tonyo, ang binata na unang nakaamoy ng masangsang na amoy mula sa kulungan. May nakita po akong anino noong gabing iyon, sir. Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado kung si Mang Cardo iyon. Malaki po ang katawan niya, pero sobrang dilim. Hindi ko po masisiguro, mahinang sabi ni Tonyo. Tumango si Ramos, itinatala ang bawat detalye. Nakakita ka na ba ng ibang taong pumapasok sa palaisdaan sa gabi? Umiling si Tonyo. Laging nakakandado po ang palaisdaan. Kung may papasok man, si Mang Cardo o si Lito lang. Nang mabanggit ang pangalan ni Lito, itinaas ni Ramos ang kanyang kilay, ngunit hindi siya nagkomento.
Nang gabing iyon, nang magsimulang humupa ang mga tao sa baryo, nagpasya si Ramos na mag-ikot ng palihim sa paligid ng palaisdaan. Gusto niyang makita kung sino ang karaniwang gumagalaw doon kapag walang tao. Mula sa malayo, ang ilaw mula sa bumbilya sa bakuran ay nanatiling madilim. Sumandal siya sa isang malaking puno at nagmasid. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto sa likod ng bahay. Lumabas si Lito na may pag-iingat, may dalang isang sako. Mabilis ang kanyang kilos, ngunit nakita ni Ramos na tila mabigat ang sako. Hinila niya ito papunta sa bodega ng patuka at nawala sa likod ng pinto. Kumunot ang noo ni Ramos. Sabi ng kanyang puso, may kakaiba. Kung patuka lang iyon, bakit kailangang maghintay pa si Lito ng gabi? Kinabukasan, muling tinawag si Mang Cardo sa barangay hall para sa karagdagang tanong. Gusot ang kanyang mukha at pula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Sumpa ko, hindi ako ang gumawa nito. Masungit ako, pero hindi ako baliw para magpakain ng tao sa isda. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit ang mga residenteng nakarinig ay umiling lamang. Naniniwala na sila sa mga tsismis. Sa gitna ng interogasyon, biglang dumating si Lito. Umupo siya sa tabi ng kanyang ama-amahan at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Naniniwala akong walang kasalanan si Itay, sabi niya ng malakas, tinitigan ang mga pulis at residente. Ang kanyang mga salita ay tila tapat na nagpatahimik sa ilang tao. Ngunit para kay Ramos, may isang maliit na bagay na hindi niya pinalampas, ang kamay ni Lito na humahawak kay Mang Cardo ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi para bang may pinipigilan sa loob niya. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang resulta ng forensic examination. Ang mga piraso ng katawan na natagpuan ay pag-aari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Fredo, isang naglalako na nawawala na mula pa noong 2 linggo. Umiyak ng husto ang kanyang pamilya nang malaman ang balita. Ang nakakagulat, mula sa resulta ng laboratory test, mayroong mga marka ng malinis na hiwa sa mga buto. Isang senyales na ang biktima ay pinatay gamit ang isang matalim na bagay, hindi dahil sa aksidente. Ibig sabihin, mayroong isang salarin na sinadyang pagpirapirasuhin ang katawan ng biktima bago ito itapon sa kulungan. Ang balitang iyon ay nagdagdag ng pressure. Mas lalong naniwala ang mga residente na si Mang Cardo ang may kasalanan. Sino pa ba? Ang kulungan at bodega ay pag-aari ni Cardo. Imposibleng may ibang makapasok, sabi ng isang residente sa isang pulong sa baryo. Si Mang Cardo, na naroon, ay halos himatayin sa mga akusasyon. Habang si Lito ay muling naging tagapagtanggol. Pakiusap, itigil niyo na ang pag-aakusa ng walang malinaw na ebidensya. Matigas ang ulo ng tatay ko, pero hindi siya mamamatay tao, sigaw niya, na nagpatahimik sa kwarto. Ngunit muli, napansin ni Ramos ang isang maliit na detalye, ang kakaibang kislap sa mata ni Lito nang banggitin niya ang salitang mamamatay tao. Para bang mayroong nakatagong kasiyahan sa likod ng kanyang maputlang mukha. Naging mas masikip ang hangin sa himpilan ng pulisya sa Laguna matapos matagpuan ang iba pang piraso ng katawan sa palaisdaan ni Mang Cardo. Ang silid ng investigasyon ay puno ng amoy ng malamig na kape at tensyon. Si Inspector Ramos ay nakaupo na may seryosong mukha, tinitigan ang forensic report na kararating lamang. Ang mga piraso ng katawan na natagpuan kahapon at ngayon ay mula sa 2 magkaibang tao, sabi ng forensic doctor na si Reyes. Ang unang biktima ay isang lalaki na nasa 30. Ang pangalawa ay isang babae na nasa early 20. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng mutilasyon gamit ang matalim na kutsilyo. Hindi ito aksidente, ito ay planadong pagpatay. Natahimik ang kwarto. Tanging ang tunog ng lumang electric fan ang maririnig. Si Mang Cardo, na nakaupo sa silya ng interogasyon, ay hindi mapakali. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang sentido, kahit na malamig ang gabi. Tinitigan siya ng matalim ni Ramos. Cardo, kailangan mong maging tapat. Patay ang mga taong ito. Ang mga piraso ng kanilang katawan ay nasa palaisdaan mo. Kung hindi ka magsasalita ngayon, hindi kita matutulungan. Mabilis na umiling si Mang Cardo. Diyos ko, wala po akong alam, sir. Nag-aalaga lang ako ng tilapia, nagpapakain, naglilinis ng kulungan. Matigas ang ulo ko, pero hindi ako mamamatay tao.
Sa likod ng one-way mirror, nakatayo si Lito, pinapanood ang interogasyon na may matigas na panga. Mukha siyang kalmado, kahit na kumikislap ang kanyang mga mata na may pinipigil. Walang nakakaalam na ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot na maakusahan ang kanyang ama-amahan, kundi dahil sa pangambang unti-unti nang nabubunyag ang kanyang lihim. Nang sa wakas ay pauwiin si Mang Cardo, dahil sa kakulangan ng ebidensya, lalong uminit ang usapan sa baryo. Ang mga residente ay nagbubulungan. Mayroong direktang nag-aakusa. Mayroon ding natatakot, ngunit hindi mapigilan ang kuryosidad. Nang gabing iyon, bumalik si Lito sa kulungan, nagkunwaring magpapakain ng isda. Isang maputlang buwan ang nakasabit sa langit. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa ibabaw ng tubig. Nakatayo siya sa gilid ng kulungan, tinitigan ang mga alon na para bang kinakausap ang sarili. Kung malaman nila ang totoo, tapos na ako, bulong niya. Bigla, may narinig siyang mga yabag. Mabilis siyang lumingon at nakita si Inspektor Ramos na nakatayo doon, tinitigan siya ng may pag-usisa. Gabi na, nandito ka pa, Lito. Ano ang hinahanap mo sa kulungan na ito? Tanong ni Ramos sa isang patag na tono. Napalunok si Lito, sinubukang manatiling kalmado. Nagpapakain lang po ng isda, sir. Kung hindi, baka mamatay sila bukas. Lumapit si Ramos, tinitigan ang malabong tubig. Mukhang maraming lihim ang itinatago ng kulungan na ito. Alam kong mayroong itinatago dito at hahanapin ko iyon. Pilit na umiti si Lito at yumuko. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang mga salita ni Ramos ay tumusok sa kanyang tainga na parang isang banta. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagkatuklas ng mga piraso ng katawan sa national media. Nagdatingan ang mga reporter, pinapalibutan ang palaisdaan. Nagalit si Mang Cardo, sumisigaw na paalisin sila. Habang si Lito ay tahimik lamang na nanonood mula sa malayo. Ngunit palihim, nagsimula na siyang magplano ng bagong hakbang. Alam niyang papalapit na ang imbestigasyon ng pulisya sa katotohanan. Hindi na siya maaaring umasa sa swerte. Kung gusto niyang manatiling ligtas ang kanyang lihim, kailangan niyang siguraduhing walang ibang saksi na makakapag-ugnay sa kanya sa nakamamatay na kulungan. Kinagabihan, may narinig na kaguluhan mula sa bahay ng isang residente malapit sa palaisdaan. Isang binata na nagngangalang Miguel, na ilang beses nang nakitang nagmamanman kay Lito, ay natagpo ang walang malay sa gilid ng kalsada na may sugat sa ulo. Inakala ng mga pulis na biktima siya ng hold-up, ngunit may ibang hinala si Inspektor Ramos. Walang hold-upper na maglalakas loob na gumawa niyan dito, bulong niya. Hindi ito pagnanakaw, ito ay isang mensahe. At dahan-dahan, nagsimulang mabuo ang malaking larawan. Hindi si Cardo ang dapat bantayan, kundi si Lito. Malakas ang ulan na bumuhos sa Laguna ng gabing iyon. Maputik ang mga kalsada, at ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa bubong ng bahay sa palaisdaan ay sumasabay sa dagundong ng kulog. Si Mang Cardo ay nakaupo sa sala na may malungkot na mukha. Bihira na siyang magsalita mula nang dalhi ng mga pulis ang balita na ang mga piraso ng katawan na natagpuan sa kanyang palaisdaan ay mula sa dalawang magkaibang biktima. Pumasok si Lito sa bahay na basang-basa. Inilagay niya ang kanyang kapote sa isang upuan ng walang imik. Lumingon si Mang Cardo, tinitigan ang kanyang ampon na may pagod na tingin. Lito, mahinang sabi ni Cardo, kailangan mong maging tapat sa akin. Mayroong hindi tama sa palaisdaan na ito. Inaakusahan ako ng mga tao. Hindi tumitigil ang mga reporter sa pagdating. Maging ang mga bata sa baryo ay natatakot na sa akin. Kung may alam ka, sabihin mo na. Natigilan si Lito. Saglit na nanigas ang kanyang mukha, ngunit mabilis niya itong tinakpan ng isang pilit na ngiti. Itay, huwag po kayong masyadong mag-alala. Isa lang po itong hindi pagkakaunawaan. Mahahanap din ng mga pulis ang may kasalanan at malilinis din ang pangalan natin. Natahimik si Mang Cardo at huminga ng malalim. Hindi niya namalayan na ang ngiti ni Lito ay mas mukhang anino ng isang malaking kasinungalingan. Samantala, ginugo ni Inspektor Ramos ang kanyang gabi sa opisina. Ang mga folder ay nakatambak sa kanyang mesa. Ang mga litrato ng mga piraso ng katawan ay nakakalat. Tinitigan niya ang bawat litrato na may tanong sa kanyang mga mata. Ano ang nag-ugnay sa mga biktimang ito, bulong niya. Hindi nagtagal, pumasok si Lieutenant Reyes na may dalang bagong folder.
Sir, may nahanap kami. Ang unang biktima ay isang nagpapautang. Ang pangalawa, isang estudyante sa kolehiyo na naiulat na nawawala. Ang kakaiba, pareho silang huling nakita sa paligid ng baryo kung nasaan ang palaisdaan ni Cardo. Kumunot ang noo ni Ramos. Mayroon ba silang koneksyon kay Cardo? Wala pang direktang ebidensya, sir. Pero may testimonya ang isang residente na nagsabing ang unang biktima ay nakipagkita sa isang binata na nagngangalang Lito, ang ampon ni Cardo, paliwanag ni Lieutenant Reyes. Ang pangalang iyon ay agad na nagpaalerto sa isipan ni Ramos. Naalala niya ang gabi kung kailan nakita niya si Lito na nakatayo mag-isa sa gilid ng kulungan, tinitigan ang tubig na may mabigat na tingin. Lalong lumalim ang gabi. Hindi makatulog si Lito. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang mga bulong ng nakaraan na bumabagabag sa kanya. Lumabas siya ng bahay at naglakad papunta sa bodega kung saan nakaimbak ang patukan ng isda. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang kutsilyo na mapurol na. Ang kutsilyong naging saksi sa bawat kilos niya. Tinitigan niya ang talim nito na kumikinang sa ilaw ng bodega. Ang anino ng kanyang tunay na mga magulang ay sumagi sa kanyang isipan. Naaalala pa niya ang madilim na gabi kung kailan sila nawala, hindi na bumalik at pagkatapos ay narinig niya ang mga bulungan na hindi na natagpuan ang kanilang mga bangkay. Nagtanim siya ng galit, naniniwalang si Cardo ang nasa likod ng trahedya. Ngunit pinili ni Lito na huwag ibunyag ang lihim na iyon. Sa halip, lumaki siya sa bahay ng taong kinamumuhian niya, naghihintay ng tamang pagkakataon para maghiganti. At ang kulungan ng tilapia na iyon ang pinakaperpektong paraan para itago ang mga bakas. Aakalain nilang si Itay ang gumawa, bulong ni Lito habang hinahaplos ang talim ng kutsilyo. At mananatiling ganoon hanggang sa huli. Sa kabilang panig ng baryo, ang binata na nagngangalang Miguel, na unang natagpo ang walang malay, ay nagsimulang magkamalay mula sa kanyang koma. Kahit na mahina pa, naibulong niya sa kanyang pamilya na nakita niya si Lito na may pasa na tila isang malaking sako papunta sa kulungan noong gabing bago siya atakihin. Ang balitang iyon ay nakarating kay Inspektor Ramos. Agad niyang pinuntahan ang bahay ni Miguel para sa karagdagang impormasyon. Kahit hindi pa stable ang kondisyon ni Miguel, iginiit niyang gusto niyang magsalita. Sigurado po akong si Lito iyon, sir. Kilalang-kilala ko po ang kanyang tindig at lakad. May dala siyang mabigat na sako at mukha siyang tensyonado. Ang testimonya na iyon ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Ramos na mayroong mali kay Lito. Ngunit alam niyang hindi pa niya ito maaaring arestuhin nang walang matibay na ebidensya. Nagpasya siyang mas paigtingin ang pagbabantay at naglagay pa ng mga pulis na nagpapanggap sa paligid ng palaisdaan. Nagsimulang maramdaman ni Lito na binabantayan ang kanyang mga kilos. Sa tuwing lalabas siya sa gabi, may nakikita siyang anino sa malayo. Sa tuwing nasa palengke siya, ang mga tingin ng mga residente ay parang mga kutsilyo. Ang pressure na iyon ay nagpagulo sa kanyang isipan. Isang gabi, nakatayo siya sa gilid ng kulungan na may dalang isa pang sako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi katawan ng tao ang laman, kundi isang patay na kambing na kanyang kinatay. Sinadya niya itong gawin upang subukan kung mayroong nagmamanman. At totoo nga, mula sa malayo ay nakita niya ang liwanag ng isang flashlight na dahan-dahang gumagalaw. Pilit na umiti si Lito. Nagsisimula na silang lumapit, pero hindi nila kailanman mapapatunayan ang anuman. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Lito na paubos na ang kanyang oras. Ang lihim ng nakaraan ay maaaring sumabog anumang oras. Kailangan niyang maging mas mabilis, mas tuso, at mas matapang kaysa dati. At nang gabing iyon, malakas pa rin ang ulan na bumubuhos sa Laguna, na para bang tinatakpan ang mga kasalanang dumadaloy kasama ng tubig sa madugong kulungan ng tilapia. Pagsikat ng araw, kulay abo ang langit ng Laguna. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng maputik na lupa sa paligid ng palaisdaan ni Mang Cardo. Ang amoy ng putik na may halong lansa ng isda ay malakas, nagdaragdag sa malungkot na kapaligiran na hindi nawala mula nang matagpuan ang mga piraso ng katawan ng tao. Si Mang Cardo ay nakaupo sa beranda na may malungkot na mukha. Halos ubos na ang sigarilyo sa kanyang kamay, ngunit wala siyang balak na patayin ito. Blanko ang kanyang tingin sa tahimik na kalsada. Mula nang kumalat ang balita, wala nang residente na nangahas na dumaan sa kanyang palaisdaan. Lahat ng order ng isda ay natigil.
Lumabas si Lito mula sa bodega na may dalang isang timba ng patuka. Saglit siyang tumingin kay Cardo, pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa kulungan. Mukha siyang kalmado, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang papalapit na ang mga pulis. Nang ikalat niya ang patuka, isang malaking tilapia ang tumalon na nagdulot ng tilamsik ng tubig. Mayroong isang bagay na sumama sa paglutang, isang piraso ng tela na kulay madilim na pula. Natigilan saglit si Lito, pagkatapos ay mabilis na inabot ang tela bago pa may makakita. Ngunit hindi niya namalayan na isang pulis na inilagay ni Inspektor Ramos para magmanman mula sa malayo ay nakakita sa kanyang kahina-hinalang kilos. Samantala, si Inspektor Ramos ay tumatanggap ng bagong ulat mula sa forensic team. Nakahanap sila ng maliliit na piraso ng buto ng tao sa mga siwang ng isang lumang lambat sa kulungan. Hindi ito pag-aari ng una o pangalawang biktima, sabi ni Easy Reyes. Ibig sabihin, mayroon pang ibang biktima, marahil mula pa ilang taon na ang nakalipas. Hinimashimas ni Ramos ang kanyang pagod na mukha. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang kaso. Kung totoong may mas matagal ng biktima, ibig sabihin ay ginagamit na ang palaisdaan bilang tapunan noon pa. At malamang hindi ito basta-basta. Planado ito, dagdag ni Lieutenant Reyes. Ang pangalan ni Lito ay muling sumagi sa isipan ni Ramos. Nang gabing iyon, nagpasya siyang personal na magmanman sa palaisdaan. Pagdating ng hapon, itinago ni Lito ang telang may dugo na natagpuan niya sa loob ng isang sako ng patuka. Ngunit hindi niya namalayan na nag-iwan ang kanyang kamay ng pulang mansa sa pinto ng bodega. Maliit lamang ito, ngunit sapat na makita ng isang mapanuring mata. Si Mang Cardo, nakararating lamang para kumuha ng pala, ay natigilan nang makita ang mansa. Lito, ano ito? Tanong niya na may hinala. Nagulat si Lito, ngunit mabilis na tinakpan ang kanyang kaba. Dugo po ng kambing tay. Kaninang umaga, may patay na kambing sa likod bahay. Kinatay ko po para gawing patuka. Kumunot ang noo ni Cardo, hindi lubos na naniniwala, ngunit masyado na siyang pagod para magtanong pa. Umiling na lamang siya at umalis, kahit na nagsimula ng mapuno ng tanong ang kanyang isipan. Gabi na, dumating si Inspektor Ramos sa palaisdaan ng walang pasabi, kasama si Lieutenant Reyes at dalawang iba pang pulis. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumagos sa dilim, na ikinagulat ni Lito nang makita ang grupo na papasok sa bakuran. Lito, kailangan naming suriin ang bodega mo, sabi ni Ramos ng may diin. Sinubukang umiti ni Lito. Sige po, sir. Walang nakatago dyan. Ngunit nang buksan ang pinto ng bodega, sumalubong ang isang masangsang na amoy. Itinutok ng mga pulis ang kanilang flashlight sa isang sulok at nakita ang isang sako na bahagyang bukas. Sa loob, nakikita ang isang madilim na pulang tela na tuyo na. Mabilis na lumapit si Lito. Basahan lang po iyan, sir. Walang espesyal dyan. Lumapit si Ramos, kinuha ang tela gamit ang guwantes. Tinitigan niya si Lito ng malalim. Sigurado kang basahan lang ito. Napigil ni Lito ang kanyang hininga. Sinubukan niyang manatiling kalmado, kahit na sa loob niya ay nagpapanik na siya. Alam niyang kung susuriin ang tela sa laboratorio, mabubunyag ang lahat. Bukas, dadalhin namin ito para suriin, malamig na sabi ni Ramos. Kung basahan lang ito, hindi mo kailangang mag-alala. Pero kung hindi, kailangan mong maging handa. Matapos umalis ang mga pulis, umupo si Lito sa hagdan ng bodega na nanginginig ang mga kamay. Sinuntok niya ang kanyang sarili sa ulo, pinipigilan ang frustrasyon. Tanga! Bakit ko hinayaang lumitaw ang telang iyon? Lumabas si Cardo mula sa likod ng pinto, tinitigan ang kanyang ampon na may hinala. Lito, ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Tumingin si Lito kay Cardo na may namumulang mata. Sa isang saglit, ang kanyang mukha ay hindi na mukhang isang inosenteng binata. Mayroong isang bagay na madilim, malamig at puno ng galit. Walang kailangan malaman si Itay, mahinang sagot ni Lito, ngunit ang kanyang tono ay malamig at tumutusok. Natahimik si Cardo, kinilabutan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang batang pinalaki niya ay hindi na pamilya, kundi isang mapanganib na estranghero. Sa malayo, nakatayo si Inspektor Ramos sa kanyang patrol car, tinitigan ang palaisdaan na lalong nagiging kahina-hinala.
Bulong niya sa sarili, Lito, alam kong may itinatago ka. At sa lalong madaling panahon, mapapatunayan ko ang lahat. At nang gabing iyon, muling napuno ng ulap ang langit ng Laguna, na para bang tinatakpan ang lihim na malapit ng mabunyag. Huminahon ang ulan kinaumagahan, ngunit malamig pa rin ang hangin. Ang maliit na baryo sa Laguna ay mukhang malungkot. Hindi na nangahas ang mga bata na maglaro malapit sa palaisdaan, at isinasara ng mga matatanda ang kanilang mga pinto sa tuwing dumaraan sa kalsadang patungo sa kulungan ng tilapia ni Mang Cardo. Lalo pang nalugmok si Mang Cardo. Kinaumagahan, nakaupo siya sa sala, tinitigan ang sulat mula sa kooperatiba na nagsasabing ipinagpapaliban ang pagbili ng kanyang mga isda. Lumpo ang kanyang negosyo, ubos ang kanyang ipon, at sira ang kanyang pangalan. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang buong buhay. Pumasok si Lito na may kalmadong mukha, kahit na mukhang pagod. Itay, huwag niyo na masyadong isipin. Babalik din sa dati ang lahat. Suminghal si Cardo at tinitigan si Lito na may hinala. Lito, sagutin mo ako ng tapat. May kinalaman ka sa lahat ng ito, hindi ba? Natahimik saglit si Lito. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Lagi na lang kayong naghahanap ng dahilan para sisihin ako, Tay. Samantalang ako ang nagpapanatili sa palaisdaan na ito. Gusto sanang sumagot ni Cardo, ngunit hindi siya makapagsalita. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Lito na nagpatakot sa kanya. Samantala, patuloy na nag-imbestiga si Inspektor Ramos. Ang telang may dugo ay sinusuri na sa laboratorio. Hindi pa lumalabas ang resulta, ngunit sigurado siyang malapit na ang katotohanan. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng bagong ulat mula kay Lieutenant Reyes. Sir, may nag-report. Isang babae na nagngangalang Wati ang hindi pa umuuwi mula kahapon. Sabi ng asawa niya, huli siyang nakita sa palengke at may nakita sa kanyang kausap si Lito. Kinuyom ni Ramos ang kanyang kamao. Masyado nang malinaw ito. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa may madagdag na biktima. Sa palaisdaan, nakatayo si Lito sa gilid ng kulungan, tinitigan ang malabong tubig. Sa tabi niya, mayroong isang malaking sako. Huminga siya ng malalim at itinulak ang sako sa tubig. Dahan-dahang kumalat ang mga alon bago tuluyang nawala. Ngunit hindi niya namalayan na may nakakita mula sa malayo. Si Cardo, na matagal nang naghihinala, ay palihim na sumunod. Nanginginig siyang nakatayo sa likod ng isang puno, nasaksihan kung paano inilubog ni Lito ang isang bagay na malinaw na hindi lamang patukan ng isda. Diyos ko, bulong niya. Bumalik si Cardo sa bahay na maputla. Gusto niyang mag-report sa pulis, ngunit nahihirapan siyang magdesisyon. Ampun niya si Lito, pinalaki niya ito mula pagkabata. Paano niya isusuko ang batang iyon sa kaparusahan? Kinabukasan, muling nagimbal ang baryo. Ang sako na itinapon ni Lito ay sumabit sa gilid ng kulungan. Ilang residente na naghahanap ng isda ang nakakita dito at nag-report. Nang buksan, nagsigawan ang lahat. Ang katawan ni Wati, puno ng sugat, ang laman nito. Agad na dumating ang mga pulis. Muling ikinabit ang police line at muling dumagsa ang media. Nakatayo si Inspektor Ramos sa gilid ng kulungan na may matigas na mukha. Ito na ang ebidensyang hinihintay natin. Hindi na makakatakas ang salarin. Nagkunwaring nagpanik si Lito, sumisigaw kasama ng mga residente. Sino ang gumawa nito? Ngunit hindi niya inaalis ang kanyang tingin kay Inspektor Ramos na matalim na nakatingin sa kanya. Nang gabing iyon, nakaupo si Cardo sa kanyang kwarto na nanginginig ang mga kamay. Ang anino ng mukha ni Wati ay bumabagabag sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng kanyang nakita. Tumulo ang kanyang mga luha. Ano ang ginawa mo, Lito? Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Lito doon, tinitigan si Cardo na may tingin na mahirap basahin. Itay, bakit po kayo hindi mapakali? Nagulat si Cardo, namutla. Hindi siya makapagsalita. Pumasok si Lito at dahan-dahang isinara ang pinto. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Pansamantala lang ito. Patuloy na akalain ng mga tao na kayo ang may kasalanan. Hindi ba't patas lang iyon pagkatapos ng ginawa niyo noon? Natahimik si Cardo. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin, Lito?
Ngunit hindi sumagot si Lito. Tumawa lamang siya ng mahina at lumabas, iniwan si Cardo na nanginginig mag-isa. Sa labas, muling dumilim ang langit. Nakatayo si Lito sa gilid ng kulungan, tinitigan ang tubig. Sa likod ng katahimikan nito, isang malaking lihim ang nakabaon. Isang lihim na lalong nagiging mahirap itago, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit niya ipinagpapatuloy ang mapanganib na laro. At mula sa malayo, inihahanda na ni Inspektor Ramos ang kanyang bitag. Alam niyang hindi titigil si Lito hanggang sa mabunyag ang lahat ng lihim ng kanyang pamilya. Namuti ang langit ng Laguna ng tanghaling iyon. Tinakpan ng manipis na ulap ang araw. Lalong naging masikip ang kapaligiran sa baryo matapos matagpuan ang bangkay ni Wati. Nagsagawa ng dasal ang mga residente, ngunit hindi nito nabura ang takot. Iniiwasan na ng lahat ang palaisdaan ni Mang Cardo. Mayroon pang nagsabi na dapat na itong isara ng tuluyan. Naglakad si Cardo pauwi mula sa tindahan na nakayuko. Ang mga bulungan ay tumutusok sa kanyang tainga. Siguradong si Cardo ang may gawa niyan. Palaisdaan ng demonyo. Lahat ng nawawala sa kulungan niya napupunta. Mahigpit na hinawakan ni Cardo ang plastic bag na mailamang bigas at asukal na para bang kaya nitong pigilan ang sakit sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa bahay, nakaupo na si Lito sa mesa, kalmadong nagbabalat ng dalandan na para bang walang nangyari. Malamig ang kanyang tingin, ngunit may maliit na ngiti sa kanyang labi. Mukhang pagod na pagod kayo, Tay. Sinisisi pa rin ba kayo ng mga tao? Tanong niya. Tinitigan siya ni Cardo na may sakit sa kanyang mga mata. Lito, hanggang kailan ito? Hanggang kailan mo hihilahin ang pangalan ko sa impyerno? Natigilan saglit si Lito at tumawa ng mahina. Masyado po kayong madrama, Tay. Pinapanatili ko lang na buo ang mga lihim. At saka, hindi ba't nakakatuwang pagmasdan ang lahat na naniniwalang kayo ang may kasalanan? Nanikip ang dibdib ni Cardo. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya kayang labanan si Lito, ang batang pinalaki niya. Sa himpilan ng pulisya, nakatayo si Inspektor Ramos sa harap ng isang malaking board na may mga litrato ng mga biktima. Mayroong isang pulang sinulid na nag-uugnay sa kanilang lahat. Si Lito ang susi, sabi ni Ramos kay Lieutenant Reyes. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hindi sapat ang saksi. Kailangan nating hayaan siyang magkamali sa harap natin. Tumango si Reyes. Paano kung gamitin natin si Cardo, sir? Mukhang bibigay na siya. Baka magamit natin. Nag-isip saglit si Ramos at tumango. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung malaman ni Lito, baka si Cardo ang susunod na biktima. Nang gabing iyon, nakaupo si Cardo mag-isa sa kanyang kwarto. Ang madilim na ilaw ay nagpapasayaw sa mga anino sa dingding. May isinulat siya sa isang lumang kwaderno. Nanginginig ang kanyang kamay, tumutulo ang tinta sa pahina. Kung mamatay ako, si Lito ang may kasalanan, sulat niya. Isiniksik niya ang kwaderno sa ilalim ng kutson, umaasang may makakita nito balang araw. Isang langit-ngit ng pinto ang nagpagulat sa kanya. Nakatayo si Lito sa may pintuan, tinitigan siya. Ano pong sinusulat niyo, Tay? Mabilis na isinara ni Cardo ang kwaderno. Maputla ang kanyang mukha. Wala. Tala lang ng negosyo. Pumasok si Lito at umupo sa isang silya. Tay, alam nyo, habang dumarami ang lihim, lalong nagiging mapanganib. Nagtataka ako kung bakit kayo mukhang balisa. May kinakatakutan po ba kayong mabunyag? Napigil ni Cardo ang kanyang hininga, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Samantala, inihahanda ni Inspektor Ramos ang kanyang plano. Kinausap niya ang isang impormante sa baryo para lapitan si Lito. Ito ay si Miguel, ang binatang inatake noon. Kahit mahina pa, pumayag si Miguel na tumulong para makaganti. Kailangang maniwala si Lito na wala kang alam. Gusto mo lang makipagkaibigan, paliwanag ni Ramos. Kapag nagkamali siya, uhulihin natin siya. Tumango si Miguel kahit na maputla pa rin. Paano po kung mabigo ako, sir? Hindi po ordinaryong tao si Lito. Nakakatakot po siya. Tinitigan siya ni Ramos. Kaya nga magbabantay kami malapit sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Ilang araw ang lumipas, nilapitan ni Miguel si Lito sa palengke.
May pilit na ngiti sa kanyang mukha. Lito, matagal na tayong hindi nagkita. Gusto ko lang makipagbati. Mali ang pagkakaintindi ng lahat, hindi ba? Alam kong mabuti kang tao. Tinitigan siya ng matalim ni Lito at ngumiti ng bahagya. Bigla kang nagbago. Ano ang nag-udyok sa iyong magsalita ng ganyan? Napalunok si Miguel, sinubukang maging kapanipaniwala. Ayoko lang mamuhay na may galit. Pareho tayong taga-baryo. Bakit kailangan nating mag-away? Tumawa ng mahina si Lito, malamig ang kanyang boses. Minsan, ang mga taong gustong makipagbati ang may masamang intensyon. Tinapik niya ang balikat ni Miguel, yumuko hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha. Pero sige, maniniwala ako sa iyo. Pansamantala. Mula sa malayo, nagmamasid si Inspektor Ramos. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang nagsimula na ang laro at siguradong susubukin ni Lito ang katapatan ni Miguel. Ngunit sa kabilang banda, lalong naipit si Cardo. Gabi-gabi, pakiramdam niya ay kasama niya sa bahay ang isang mapanganib na estranghero. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang magtiis. Poprotektahan ba niya ang kanyang ampon o isusuko ito sa pulis? At sa gitna ng kanyang dilema, isang maliit na boses ang bumulong, kung mananahimik ako, baka ako ang mamatay. Pero kung magsasalita ako, baka si Lito ang mamatay. Nang gabing iyon, nakaupo si Lito sa gilid ng kulungan. Isang kalahating buwan ang nakasabit sa langit. Ang liwanag nito ay bumabagsak sa malabong tubig. Mumiti siya ng bahagya at bumulong, nagsisimula pa lang ang laro at hindi ako matatalo. Mas malamig ang hangin sa baryo kinaumagahan. Nakaupo si Mang Cardo sa beranda, tinitigan ang kulungan ng tilapia na kumikinang sa sikat ng araw. Pakiramdam niya, ang bahay na iyon ay naging isang kulungan at si Lito ang bantay na hindi natutulog. Mula nang makipagkita kay Miguel sa palengke, mas naging kalmado si Lito, masyadong kalmado, na nagpagulo sa isipan ni Cardo. Sa sala, abala si Lito sa pag-aayos ng mga papel. May mga sketch, maliliit na tala, at mapa ng baryo na may mga marka. Si Cardo, na nagmamasid mula sa likod ng pinto, ay naramdaman na tumigil ang daloy ng kanyang dugo. Nakilala niya ang ilang pangalan sa mga tala, mga pangalan ng mga taong buhay pa sa baryo. Lito, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Cardo, garalgal ang boses. Lumingon si Lito na may ngiti. Pagkalkula lang, tay. Hindi ba't sabi niyo, kailangan ng plano sa negosyo? Ito ang plano ko. Pero hindi para sa negosyo, kundi para sa ating kinabukasan. Gusto sanang magtanong pa ni Cardo, ngunit hindi niya magawa. May takot sa kanyang dibdib na hindi niya makontrol. Nalaman niyang si Lito ay hindi lamang isang kriminal, kundi isang malamig na tagaplano na tumitingin sa mga tao bilang numero sa isang kwaderno. Samantala, nakatayo si Inspektor Ramos sa harap ng investigation board sa kanyang opisina. Ang mga litrato ng mga biktima ay nakaayos na pabilog. Sa gitna, ang mukha ni Lito ay matalim na nakatingin. Lahat ng daan ay pabalik kay Lito, sabi ni Ramos. Pero hindi natin siya maaaring akusahan ng walang tunay na ebidensya. Kailangan natin ng tamang pagkakataon para umatake. Tumango si Lieutenant Reyes. Paano si Miguel, sir? Sabi niya, nagsisimula ng maniwala sa kanya si Lito. Nag-isip saglit si Ramos. Maganda iyan pero mapanganib. Hindi madaling lokohin si Lito. Kung magkamali si Miguel, buhay niya ang nakataya. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang pulis na may dalang ulat. Sir, may nahanap kami sa bodega sa likod ng palaisdaan. May isang telang puno ng dugo na sinunog. Ayon sa paunang pagsusuri, dugo ito ng tao. Agad na tumayo si Ramos. Sa wakas, isang tunay na bakas. Pero kailangan nating mag-ingat. Baka pain lang ito ni Lito. Gabi na, muling nilapitan ni Miguel si Lito. Nakaupo sila sa gilid ng kulungan, kasama ang huni ng mga kuliglig. Lito, alam kong mali ang pagkakaintindi ng lahat sa iyo. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Kakampi mo ako. Tumingin si Lito sa malabong tubig at tumawa ng mahina. Alam mo, Miguel, may dalawang uri ng tao sa mundo, ang naniniwala sa salita at ang naniniwala sa ebidensya. Ako ang pangalawa. Kaya kung gusto mong maniwala ako, kailangan mong patunayan.
Napalunok si Miguel, naramdaman ang panganib sa mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Lito, kumikislap ang kanyang mga mata sa ilalim ng buwan. Gusto kong makita ang tapang mo. May isang taong kailangang turuan ng leksyon. Kung talagang kakampi kita, sasama ka sa akin ngayong gabi. Naramdaman ni Miguel na nanginginig ang kanyang mga paa. Alam niyang ito na ang pagkakataon ng mga pulis, ngunit maaari rin itong maging huling gabi ng kanyang buhay. Si Inspector Ramos, na palihim na naglagay ng surveillance sa paligid, ay nakatanggap ng ulat. Gumagalaw ang target. Si Lito at Miguel ay papunta sa kawayanan. Kinuha ni Ramos ang kanyang jacket. Kailangan nating sumunod pero huwag magpapahalata. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang plano ni Lito. Sa madilim na kawayanan, tanging ang tunog ng hangin at mga dahon ang maririnig. Naglalakad si Lito sa unahan, may dalang malaking sako. Sumusunod si Miguel na naninigas ang katawan. Huminto sila sa isang mababaw na hukay. Inihagis ni Lito ang sako. Nang buksan niya ito, sumalubong ang masangsang na amoy. Sa loob, may mga piraso ng katawan ng tao. Sino ito? Nanginginig na tanong ni Miguel. Tinitigan siya ng malamig ni Lito. Regalo ko iyan para sa iyo. Kung talagang kakampi kita, ikaw ang maglilibing niyan. Isipin mo na lang na isa itong pagsubok ng tiwala. Halos himatayin si Miguel, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang utos ni Ramos, huwag magpanik. Hinawakan niya ang isang pala, nagkunwaring sumusunod. Ngunit hindi inaalis ni Lito ang kanyang tingin. Kung tatanggi ka, malalaman ko kung sino ka talaga. Sa malayo, nagmamanman si Inspector Ramos gamit ang binoculars. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang isang maling galaw ay maaaring ikamatay ni Miguel. Team, maghanda. Pero hintayin ang hudyat ko, bulong niya. Nagsimulang maghukay si Miguel, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Nanalangin siya sa kanyang isipan na kumilos na ang mga pulis. Umiti ng bahagya si Lito, nakatayo sa itaas niya. Alam mo, Miguel, minsan, ang pinakapanganib ay hindi ang taong madaldal, kundi ang taong nagkukunwaring tahimik habang naghihintay ng pagkakataong sumaksak ng patalikod. Huminto si Miguel sa paghukay. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Lumapit si Lito, tinitigan siya sa mata. Lagi kong naiintindihan at lagi akong mas mabilis kaysa sa kanila. Sa likod ng mga palumpong, naramdaman ni Ramos ang tensyon. Kailangan niyang magdesisyon, maghintay pa o iligtas si Miguel. Ngunit bago siya makapagbigay ng hudyat, biglang lumingon si Lito sa direksyon kung saan nagtatago ang mga pulis. Lumawak ang kanyang ngiti. Alam kong nandyan ka, Inspektor, sabi niya ng malakas. Bakit hindi ka nalang lumabas? Nakakabagot na ang larong ito kung ako lang ang gumagalaw. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Sumasabay ang kulog at kidlat na nagliliwanag sa madilim na langit. Ngunit sa likod ng ingay, mas lalo pang nabuhayan ng loob si Lito. Nakatayo siya sa beranda, tinitigan ang tahimik na kalsada na may ngiti. Oras na para ako naman ang magkontrol ng laro, bulong niya. Si Mang Cardo, na nakaupo sa isang lumang silya, ay huminga ng malalim. Alam niyang bawat salita ni Lito ay may dalang banta. Matagal na niyang hindi nakikita ang batang pinalaki niya. Ang naroon ngayon ay isang taong may mga matang puno ng galit. Lito, sabi ni Cardo, huwag mong hamunin ang mga pulis. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nahuhuli. Lumingon si Lito na may malamig na tingin. Masyado niyo akong minamaliit, Tay. Akala nila, kinukulong nila ako. Hindi, Tay. Sila ang dinadala ko sa aking bitag. Sa himpilan ng pulisya, tinitigan ni Inspector Ramos ang litrato ng telang may dugo. Kinumpirma ng forensics na ang dugo ay kay Rendra, isang maliit na negosyante na nawawala 2 araw na. Kilala si Rendra sa pagiging marahas maningil ng utang at kamakailan ay nakaaway si Lito. Lalong nagiging malinaw ito, sabi ni Ramos. Lahat ng biktima ay may koneksyon kay Lito. Pero kulang pa tayo sa matibay na ebidensya. Kailangan nating itulak siya sa isang pagkakamali sa harap natin. Tumango si Lieutenant Reyes, ngunit may pag-aalinlangan. Sir, paano kung tayo ang nalalagay sa bitag? Hindi ordinaryong tao si Lito. Nababasa niya ang bawat kilos natin.
Natahimik saglit si Ramos. Iyan ang panganib na kailangan nating harapin. Kung hindi, patuloy na may madaragdag na biktima. Sinimulan ni Lito ang kanyang plano. Pinuntahan niya si Miguel isang hapon. Miguel, sabi niya, kailangan ko ng tulong mo. May mga gamit akong kailangang ilipat ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, hindi ito malaking bagay. Kailangan ko lang ng isang taong mapagkakatiwalaan. Kinilabutan si Miguel. Alam niyang mapanganib ito, ngunit kung tatanggi siya, maghihinala si Lito. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige, sasama ako. Mula sa malayo, si Inspektor Ramos, na palihim na sumusunod kay Lito, ay agad na itinala ang pangyayari. Ito na ang pagkakataon natin, sabi niya. Sundan natin sila. Nang gabing iyon, dinala ni Lito si Miguel sa isang lumang bodega malapit sa kawayanan. Amoy lansa ang loob. Sa isang sulok, mayroong isang malaking sako na mukhang basa. Ipinabuhat ito ni Lito kay Miguel. Nang hawakan ito, alam agad ni Miguel na hindi ito ordinaryong gamit. Hindi ito tao, di ba? Nanginginig na tanong ni Miguel. Lumingon si Lito, matalim ang kanyang mga mata. Masyado kang maraming tanong. Sa labas ng bodega, naghahanda na si Inspektor Ramos at ang kanyang team. Sir, ano pa ang hinihintay natin? Kung bangkay iyan, kailangan na nating pumasok, sabi ni Reyes. Pinigilan siya ni Ramos. Hindi, kailangan nating mahuli si Lito na nagtatapo ng ebidensya. Kung bangkay lang ang makikita natin, maaari pa siyang magdahilan. Ngunit ang desisyon na iyon ay naging isang pagkakamali. Biglang huminto si Lito at lumapit sa isang basag na bintana. Mula sa likod nito, nakita niya ang isang maliit na kislap, isang refleksyon mula sa isang kamera o binoculars. Lumawak ang kanyang ngiti. Totoo nga, bulong niya, nanonood ang mga pulis. Lumingon siya kay Miguel. Akala mo, maluloko mo ako. Isa ka lang maliit na piyesa, Miguel. At ngayon, kailangan ng isakripisyo ang piyesa. Umatras si Miguel. Hindi, wala akong masamang intensyon, ngunit mabilis na kumilos si Lito. Inilabas niya ang isang maliit na kutsilyo at inilagay sa liig ni Miguel. Sa labas, nagulat si Ramos nang makarinig ng isang mahinang sigaw. Agad siyang nagbigay ng hudyat. Pasok na. Pumasok ang mga pulis sa bodega. Nakatayo si Lito sa gitna na may kutsilyong nakatutok sa liig ni Miguel. Sa paanan niya, nakalatag ang isang malaking sako. May tumutulong dugo mula rito. Ibaba mo ang kutsilyo, Lito, sigaw ni Ramos. Tapos na ang lahat. Tumawa ng malakas si Lito. Tapos na? Hindi, Inspector. Nagsisimula pa lang ito. Akala nyo, napapaligiran nyo ako. Kayo ang dinala ko sa aking bitag. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Lito sa kisam. May mga kable ng kuryente na nakakabit sa isang emergency switch. Kung lalapit kayo, malamig na sabi ni Lito, lahat tayo ay mamamatay dito. Tumindi ang tensyon. Umiiyak si Miguel sa takot. Si Mang Cardo, na palihim na sumunod, ay tumakbo palapit. Ngayon, kailangang pumili ng mga pulis, sumugod at isugal ang kanilang buhay o maghintay. Ngunit isang bagay ang sigurado, sa unang pagkakataon, bumaliktad ang laro. Si Lito na ngayon ang may hawak ng kontrol. Malakas pa rin ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Sa loob ng madilim na bodega, umabot na sa sukdulan ang tensyon. Nakatayo si Lito na may kutsilyong nakatutok sa liig ni Miguel, habang nakatutok sa kanya ang mga baril ni na Inspektor Ramos. Isang maling galaw at lahat ay magtatapos sa dugo. Lito, huwag kang maging tanga, sigaw ni Ramos. Hindi ka makakalabas dito. Sumuko ka na. Tumawa si Lito. Buhay? Anong klaseng buhay ang sinasabi mo, Inspektor? Wasak na ang buhay ko mula pa pagkabata, at ngayong gabi, gusto ko lang iparamdam sa lahat ang naramdaman ko. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, ipinakita ang switch na konektado sa mga kable. Isang maliit na galaw at masusunog tayong lahat dito. Ikaw, ako, at ang maliit mong piyesa, sabi niya, habang idiniin ang kutsilyo sa liig ni Miguel. Umiyak si Miguel. Pakiusap, huwag mong gawin to. Si Mang Cardo, na kanina pa nagtatago, ay hindi na nakatiis. Pumasok siya. Lito.
Itigil mo na yan, sigaw niya. Nagulat si Lito. Tay, sabi niya. Bakit kayo nandito? Tinitigan ni Cardo ang kanyang ampon na may namumuong luha. Hindi ko na kayang makita kang ganito. Masyado ka nang naligaw ng landas. Natawa ng mapait si Lito. Landas pawi? Kayo ang nagpalaki sa akin, pero kayo rin ang nagtago ng lihim ng pagkamatay ng mga magulang ko. Akala nyo hindi ko alam? Itinapon sila sa kulungan na ito at pinilit akong mamuhay kasama ng kanilang pumatay. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat. Tinitigan ni Ramos si Cardo. Ngunit yumuko lamang si Cardo. Lito, nanginginig niyang sabi, totoong namatay ang mga magulang mo dito, pero hindi ko sinasadyang patayin sila. Aksidente ang lahat at naduwag akong umamin. Aksidente, suminghal si Lito. Mula noon, isinumpa kong lahat ng sangkot ay kailangang maranasan ang sakit na naramdaman ko. At ngayon, wala na akong pakialam kung sino ang maging biktima. Tumindi ang tensyon. Itinaas ni Ramos ang kanyang baril. Ngunit bago siya makapagpasya, lumapit si Cardo. Lito, sabi niya ng may diin, kung kailangang matapos ang lahat, ako na lang ang managot. Pakawalan mo sila. Gusto niyong magsakripisyo, tay? Ibig sabihin ba niyan, umaamin na kayo? Sagot ni Cardo. Inaamin ko, kasalanan ko ang lahat. Namatay ang mga magulang mo dahil sa akin. Kung gusto mong maghiganti, gawin mo na ngayon. Pero hayaan mong umalis ang iba. Natahimik ang lahat. Tinitigan ni Lito si Cardo ng matagal, nanginginig ang kanyang mga mata. Sa wakas, binitawan niya si Miguel. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay itinutok niya ngayon kay Cardo. Sige, Tay. Kung iyan ang gusto niyo, tapusin na natin dito. Tumayo ng tuwid si Cardo. Kung iyan ang magpapatigil sa iyo, handa ako. Lumapit si Lito, idinikit ang kutsilyo sa dibdib ni Cardo. Nanginginig ang kanyang kamay, puno ng galit at pagkalito. Alam ni Ramos na ito na ang huling pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagbigay ng hudyat. Ngunit bago may makagalaw, bumulong si Cardo. Lito, kahit kasalanan ko ang lahat, itinuring pa rin kitang anak ko. Pwede mo akong patayin, pero tandaan mo, hindi nito mabubura ang sakit sa puso mo. Huminto ang kutsilyo sa kamay ni Lito. Nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na dating malamig ay napuno ng pag-aalinlangan. Ako, nautal niyang sabi. Nakita ni Ramos ang pagkakataon. Sumigaw siya. Ngayon sa isang iglap pumasok ang mga pulis. Nabulag ang lahat sa liwanag ng mga flashlight. Nabitawan ni Lito ang kutsilyo. Ngunit naabot pa rin niya ang switch. Sa huling lakas, hinila niya ito. Blag! Isang kislap ng apoy ang tumama sa dayami sa isang sulok. Mabilis na lumaki ang apoy. Lahat, labas na, sigaw ni Ramos. Nagtakbuhan ang mga pulis palabas, dala si Miguel. Sinubukang hilahin ni Cardo si Lito, ngunit nagpumiglas ito. Itay, umalis na kayo. Hayaan niyo na ako dito, sigaw ni Lito. Hindi. Anak pa rin kita, sigaw ni Cardo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng apoy. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit nilalamunan ng apoy ang bodega. At sa gitna ng kaguluhan, gumawa ng pinakamalaking desisyon si Cardo. Hindi na siya tatakbo. Pinili niyang harapin ang apoy kasama si Lito, kahit nabuhay niya ang kapalit. Lalong lumakas ang apoy. Gumuho na ang bubong ng bodega, na nagdulot ng malakas na ingay. Sinubukang bumalik ni Inspektor Ramos, ngunit umatras siya dahil sa makapal na usok. Cardo! Lito, sigaw niya. Sa loob, sinusubukan pa rin ni Cardo na hilahin si Lito. Ngunit tumanggi ito. Itay, hayaan niyo na ako. Masyado na akong marumi para iligtas. Walang taong masyadong marumi para iligtas, sabi ni Cardo. Akala mo ba hindi ako makasalanan? Nabuhay ako sa kasinungalingan, pero hindi ako tumigil umasa na maitatama ko ang lahat. Tinitigan ni Lito si Cardo. Pero, pumatay ako ng tao, Tay. Sinira ko ang lahat. Kung ganoon, ako na ang bahala sa natitira. Pero kailangan mong mabuhay, Lito. Pwede ka pang magbago.
Bumagsak ang isang nasusunog na kahoy sa likuran nila. Inubo si Lito dahil sa usok ng hina. Binuhat siya ni Cardo, hinila papunta sa pinto. Cardo, itulak mo siya papunta dito, sigaw ni Ramos. Tinanggal ni Cardo ang isang malaking kahoy na humaharang sa pinto. Lumingon siya kay Lito. Konting tiis na lang, Lito, sabi niya. Tay, bakit niyo pa ako inililigtas? Ngumiti si Cardo. Dahil anak kita. Sapat na sigurong sagot iyon, di ba? Sa wakas, natanggal ni Cardo ang kahoy. Agad na hinila ng mga pulis si Lito palabas. Ngunit hindi sumama si Cardo. Cardo, lumabas ka na, sigaw ni Ramos. Ngunit nakatayo lamang si Cardo, kalmado ang mukha. Dalhin niyo si Lito. Oras na para bayaran ko ang lahat ng kasalanan ko. Sumigaw si Lito, sinubukang abutin ang kamay ni Cardo. Tay, huwag niyo akong iwan. Umiti si Cardo sa huling pagkakataon. May bago ka ng pagkakataon, Lito. Gamitin mo ng mabuti. Bago pa may makapigil, tumalikod si Cardo at naglakad pabalik sa naglalagablab na apoy. Isang maliit na pagsabog ang narinig. Niyakap ng apoy ang buong bodega. Si Lito ay sumigaw, nagpumiglas. Tiyay, basag ang kanyang boses sa sakit. Pinigilan siya ni Ramos. Tama na, Lito. Pinili niya ang kanyang landas. Ngayon, ikaw naman ang pumili ng sa iyo. Huminahon ang ulan kinaumagahan. Ang natira na lamang ay abo at usok. Nakaupo si Lito, blanko ang kanyang mga mata. Lumapit si Miguel, may takot at awa sa kanyang mukha. Tumayo si Inspector Ramos sa harap nila. Lito, dadalhin ka namin. Hindi lang dahil sa krimen mo, kundi para siguraduhin hindi mo na ito ulitin. Pero tandaan mo, isinakripisyo ng ama mo ang kanyang buhay para magkaroon ka ng pangalawang pagkakataon. Huwag mong sayangin iyon. Natahimik si Lito. At sa unang pagkakataon, umiyak siya ng walang pigil. Isang iyak ng matinding pagsisisi. Lumipas ang mga linggo. Opisyal nang ikinulong si Lito. Ngunit hindi na siya lumalaban. Tinanggap niya ang lahat ng nakayuko. Madalas siyang dalawin ni Miguel. Natatakot pa rin ako sa iyo, Lito, sabi niya minsan. Pero naaalala ko rin ang sinabi ng tatay mo. Naniniwala siyang pwede ka pang magbago. Susubukan ko ring maniwala. Tumango lamang si Lito. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako, Miguel. Pero kung may paraan pa, susubukan ko. Sa labas ng kulungan, isang simpleng puntod ang nakatayo sa isang maliit na burol. Nakaukit dito ang pangalan ni Mang Cardo. Madalas itong dalawin ng mga residente para magdasal. Inaalala ang katapangan ng isang ama na piniling tubusin ang kanyang pagkakamali gamit ang kanyang buhay. Tumayo si Inspector Ramos sa harap ng puntod isang hapon. Matigas talaga ang ulo mo, Cardo. Pero kahit papaano, may iniwan kang makabuluhan. Sana, tuparin ng batang iyon ang kanyang pangako. Ang hangin ay dahan-dahang umihip na para bang ang kalikasan ay naghahatid ng kapayapaan sa pagpanaw ni Cardo. At sa loob ng kulungan, nanalangin si Lito, sa unang pagkakataon, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa lakas na harapin ang isang bagong buhay. Isang buhay na pinamana ng sakripisyo ng isang ama.